Good day to each and everyone, especially to you, Mom. So now I will discuss the Aquino administration and the establishment of the autonomous region in Muslim Mindanao. In 1986, Corazon C. Aquino became the president of the Philippines as a result of the People Power Revolution, which forced Marcos to leave the country. Negotiation between the MNLF and the Aquino's administration again failed because they could not accept each other's demands. Neither could they agree on a compromise. The MNLF insists on the full implementation of the Tripoli Agreement, while the Philippine government emphasized the unconstitutional provision on the establishment of autonomy in Muslim Mindanao. So, noong 1986, naging Pangulo si Corazon C. Aquino matapos ang matagumpay na People Power Revolution na nagpatalsik sa dating diktador na si Ferdinand Marcos. Isa sa mga isyu na hinarap ng kanyang administrasyon ay ang patuloy na kaguluhan at sigalot sa Mindanao, partikular na ang panawagan ng mga Muslim sa rehiyon para sa mas malawak na autonomiya o sariling pamahalaan. Nagkaroon muli ng negosasyon sa pagitan ng Aquino administration at ng Moro National Liberation Front or MNLF, ngunit hindi nagkasundo ang dalawang panig. Ang MNLF ay iginigiit ang ganap na pagpapatupad ng Tripoli Agreement na nilagdaan noong panahon ni Marcos. Habang ang pamahalaan naman ay naninindigan na ang anumang autonomiya o autonomiya ay kailangang alinsunod sa bagong 1987 Constitution na isinulong ni Pangulong Aquino. The former autonomous region in Muslim Mindanao was established during the administration of the former President Aquino and was created within the framework of the following: the 1987 Philippines Constitution, the national sovereignty of the Republic of the Philippines, and the territorial integrity of the Republic of the Philippines. Bilang tugon sa isyung ito, itinatag ang Autonomous Region in Muslim Mindanao or ANSA na ayon sa number 1 is the 1987 Philippines Constitution. So, ang 1987 Constitution ay ang nagsibing pangunahing batayan ng batas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Aquino. Sa konstitusyong ito, hihayagang isinasaad ang probisyon para sa paglikha ng mga autonomous regions sa mga lugar tulad ng Muslim Mindanao at Cordillera. Layunin nitong kilalanin ang natatanging kasaysayan, kultura at pangangailangan ng mga mamamayan sa mga rehiyong ito habang nananatiling bahagi ng Republika ng Pilipinas. Second is the national sovereignty of the Republic of the Philippines. Ang pambansang soberanya ay tumutukoy sa ganap na kapangyarihan ng pamahalaang Pilipino sa loob ng kanilang teritoryo o kanyang teritoryo. Bagamat binigyan ng limitadong autonomiya ang mga rehiyon tulad ng ARM, hindi nito pinahihintulutan ang paghiwalay o sisyon mula sa bansa. Kaya't ang pagtatag ng ARM ay sinagawa sa paraang hindi lumalabag sa kapangyarihan at soberanya ng pambansang pamahalaan. Last is the territorial integrity of the Republic of the Philippines. Ang territorial na integridad ay nangangahulugan na ang kabuuang teritoryo ng Pilipinas ay nananatiling buo at hindi hinahayaang madismantle o hati-hatiin ng sinumang grupo o anumang grupo. Ang ARM ay binuo upang kilalanin ang pagkakaiba-iba ng kultura at pamumuhay ng mga Muslim sa Mindanao, ngunit sa paraang hindi lumalabag sa pagkakaisa at kabuuan ng bansa. The 1987 Philippines Constitution provided that the creation of the autonomous region shall be effective only when approved by the majority constituent units in a plebiscite called for the purpose, and pursuant to this provision, on November 19, 1989, a plebiscite was held in the 13th province, agreed in the Tripoli Agreement. So, ang 1987 Constitution ay nagtakda ng legal na batayan sa paglikha ng mga autonomong rehiyon sa bansa, kabilang ang sa Muslim Mindanao. Ayon sa Konstitusyong, ang pagbuo ng isang autonomong rehiyon ay magiging epektibo lamang kapag ito ay inaprubahan ng karamihan sa mga mamamayan sa isang plebisito o botohan.
So, ayon sa nasabing plebisito, 4 na lalawigan labang ang pumayag na mapasama sa ARM: the Lanao del Sur, the Maguindanao, and the Sulu and the Tawi-Tawi. The Republic Act 6734 or the Organic Act for ARM defines the following. Number 1 is the basic structure of a government for the autonomous region of the executive department and the legislative assembly, both of which should be elective and representative of the constituent political units. So dito, ang pamahalaan ng isang autonomous region ay binubuo ng dalawang pangunahing sangay. Number 1 is the executive department. Ito ang sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng mga batas at namumuno sa pang-araw-araw na operasyon ng rehiyon. Number 2 is the Legislative Assembly. Ito naman ay sangay na gumagawa ng mga batas para sa rehiyon. Binubuo ito ng mga kinakatawan mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. The number 2 is it provides for special courts with personal, family, and property law jurisdictions consistent with the provision of the Philippines Constitution. So, dito naman is pinapayagan din ng batas ang pagtatag ng mga special courts, special na hukuman sa loob ng autonomous region. Ang mga korte na ito ay may kapangyarihang magdesisyon sa mga kasong may kinalaman sa personal law, family law, and property law. Gayunpaman, kailangan tiyakin na ang mga desisyon at sistema ng mga special courts ay hindi lalabag sa saligang batas ng Pilipinas. Ibig sabihin, may kalayaan sila sa ilang aspeto pero limitado pa rin ayon sa pambansang batas.